Sandali lang. Josh and Ren, Bakit ka pa sumisigaw? pwede ba huminahon ka? Paano ko kakalma, ha? Maraming mabuting tupang nananalig na sa kidlat ng silanganan, pati yung magiging balay natin na mga ngaral sa iglesia. Di na nga niya nilalabanan ng kidlat ng silanganan. Ngayon, nananalig pa siya. Tara na nga. Teka lang. Ano na naman? Yung magiging balain natin, matagal na siyang nangangaral. At nauunawaan niya ang Biblia. Tinanggap niya rin ang kidlat ng silanganan. Mukhang may katotohanan doon. Ano bang alam mo ron? Ay, ano man ang mangyari, sa oras na dumating tayo ron, makinig tayo sa sasabihin niya. O sige. Pero paalalahanan kita. Hindi tayo makikinig ng sermon ngayon, ha? Hikayatin lang natin siyang bumalik. Alam ko. Huwag mo akong bigyan ng problema. Bibigyan kita ng problema. Pangako, hindi ako gagawa ng problema. Tinakot mo naman ako eh. Ay, Teka, bagalan mo lang. Ang Diyos na katawang tao bilang makapangyarihang Diyos, ipinapahayag niya ang katotohanan. Sino yan? ako ito. Buksan mo ang pinto. Ha? Zhang Jing! Sige, nariyan na! Kumusta? Aso, tuloy kayo. Buti narito ka. Maupo kayo. Okay. Sige. Ano? Ha? Kumusta ka na mula nung huli tayo nagkita? Eto, malusog. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kumain kayo. Sige lang. Sige lang. Ay, nitong nakaraan, bala ko kayong dalawin. Buti nandito kayo. Talaga ba? Totoo. Shangguang, nabalitaan kong... Napalitaan naming uwi raw si Chin. Totoo yun. Malapit na siyang umuwi. Narito kami para pag-usapan ang kasal ng anak natin. Nagkakaedad na sila, kaya panahon na para magpakasal sila. Oo nga. Pag uwi niya, itakda na natin ang petsa ng kasal. Ayos. Oo, walang problema. Balita ko, ikaw raw nananalig ka na sa kidlat ng silanganan. Ha? Totoo ba yon? Totoo nga. Kamakailan, nagbasa ako ng salita ng makapangyarihang Diyos at marami akong nakamit. Marami akong naunawa ang katotohanan. At natukoy kong siya nga ang nagbalik na Panginoong Jesus. Gusto ko kayong puntahan at sabihan ng magandang balita. Ay, naku naman. Nakakasabik, di ba? Oo. Nagulat ka ba? Oo, sobra. Pero hindi masaya. Ha? Hindi namin inaasahang tatanggapin mo ang kidlat ng silanganan. Tama siya. Sabi mo, nagbalik ng Panginoong Hesus sa lupa, sa katawang tao? Tama. Ay, makinig ka. Marami ng propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik niya. Pero walang nagbanggit kahit isa na babalik siya ng nasa katawang tao. Huwag tayong basta nagsasalita nang di nakabase sa Biblia. Oo nga. Wala namang ganong nakalagay sa Biblia, di ba? Sinong nagsabi? Anong sabi ng Luke 17 verses 24 and 25? Gaya ng kidlat buhat sa isang panig ng silong ng langit na nagliliwanag hanggang sa kabilang panig, gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Pero kailangan muna siya magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Nariyan din ang Matthew 24 verse 44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Oo Tama nga. yun. At saka, kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang pagparito ng anak ng tao at marami pa. Ito ay propesiya sa anak ng tao at sa pagdating ng anak ng tao. Ang anak ng tao ay tumutukoy sa pinanganak ng tao na merong normal na pagkatao. Kaya ang ibig sabihin ng pagdating ng anak ng tao ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ng nasa katawang tao. Totoo ba yan? Isipin nyo, kung espiritu yun ng Diyos, di siya matatawag na anak ng tao at hindi siya magbabata ng maraming bagay at itatakwil ng lahing ito. Kaya pala, ang anak ng tao ay tumutukoy sa katawang tao. Sinasabi mo bang, base lang sa talatang yan, magkakatawang tao ang nagbalik na Panginoong Hesus? Padalos-dalos naman yan. Ha? Ba't mo iniisip yun? Naalala mo bang sinabi ng anghel nung muling nabuhay ang Panginoong Hesus at umakyat sa langit? Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayong nakatingala sa langit? Ang Jesus na ito na kinuha sa inyo tungong langit ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Tama yun. Nariyan din ang Revelation 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng iyong mga nangagsiulos sa kanya at lahat ng angkan ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Malino na sinasabi ng mga talatang ito, babalik ang Panginoong Hesus sakay ng ulap para dalhin tayo sa kaharian ng langit. At natitiyak ko yan. Teka, makinig ka. Naguguluhan ako. Sandali. May mga propesiyang babalik ang Panginoon ng nasa katawang tao. Tama yan. At babalik ang Panginoon sakay ng mga Tama ulap. yun.
Kung gayon, anong nangyayari dito? Matutupad ang lahat ng propesiya tungkol sa pagbabalik niya. Kaya lang, Huwag mo sabihin kaya lang. Pwedeng patapusin mo muna siya sa sinasabi niya? Sige. Tuloy mo na. Ha? Ituloy mo na. sige, ipagpapatuloy ko. Nasaan na nga ba ako? Magkakatotoo lahat yun. Oo, yun nga. Matutupad ang propesiya tungkol sa pagbabalik niya. Kaya lang, matutupad ang mga propesiya habang umuusad ang gawain ng Diyos. Sa mga huling araw, magkakatawang tao muna ang Diyos para ipahayag ang katotohanan, gawin ang gawain ng paghatol at gumawa ng grupo ng mga mananagumpay. Tapos darating ang malaking sakuna para wasakin ang puwersa ng kasamaan ni Satanas. Saka bababa ang Panginoon sakay ng ulap at magpapakita sa lahat ng tao. Ang lahat ng propesiya tungkol sa pagbabalik niya ay doon na matutupad. May iba-ibang hakbang sa pagbabalik niya. Una, darating siyang nagkatawang tao para gumawa tapos bababa sakay ng mga ulap. Tama yan. Alam mo, may katuturan ang sinasabi niya. May katuturan? Hindi ko alam kung magkakatawang tao nga ba ang Panginoon pagbalik niya. Pero sigurado akong bababa siya, sakay ng mga ulap. Suportado ng mundo ng relihiyon ang pananaw na to. Posible kayang malito? Hindi tayo dapat umasa sa ating mga kuro-kuro sa pagtanggap sa pagbarito niya. Mga kuro-kuro? Oo, nung panahong yon, umasa ang mga Pariseo sa mga kuro-kuro at imahinasyon nila para limitahan na dapat tawaging Mesiyas ang Panginoon pagdating niya. At nang dito mugmo ang pagpapakita at gawain ng Panginoong Hesus, anong nangyari? Kinalaban at kinundina ng mga Pariseo ang Panginoong Hesus. Pagkatapos, ipinako siya sa krus. Tama yan. Isang leksyon ang naging pagkabigo ng mga Pariseo. Pag gumawa sa katawang tao ang Diyos sa mga huling araw, tinutupad nun ang propesiya sa pagdating ng anak ng tao. Pero ang mga pastor at elder, hindi lang sila hindi nagsisiyasat, umaasa sila sa mga kuro-kuro nila para lumaban. Hindi ba't ganun din ang pagkakamaling nagawa ng mga Pariseo sa paglaban sa Diyos? Ay. Hindi natin pwedeng tahakin ang landas ng mga Pariseo sa paglaban sa Diyos. Hindi pwede. Bilang mga pastor at elder, tayo yung mga naglilingkod sa Panginoon. Tagapaglingkod niya tayo. Paano natin tatahakin ang landas ng mga Pariseo? Pinatotohanan ng kidlat ng silanganan na ang makapangyarihang Diyos ang Kristo ng mga huling araw. Pero ayaw yung aminin ng mga pastor at elder. Inaamin lang nilang si Kristo ang Panginoong Hesus. Sinasabi nilang karaniwang tao ang makapangyarihang Diyos, hindi isang Diyos. Kaya naman, sigurado akong imposibleng ang makapangyarihang Diyos ay si Kristo. Teka, Shanren. Kung isang karaniwang tao lang ang makapangyarihang Diyos, ba't maraming nagpapatotoong ang makapangyarihang Diyos, si Kristo, ang pagpapakita ng Diyos? At ayon kay Shangguang, nagpahayag siya ng mga katotohanan. Sa tingin ko, may dapat pa tayong malaman. Matanong ko lang, kinakatawan ba ng mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon ang Diyos? Katotohanan ba ang sinasabi nila? Sigurado ba kayong hindi ang tunay na daan ang kinokondena nila? Alam ninyo, nang nagpakita at gumawa ang Panginoong Hesus, kinondena siya ng mundo ng relihiyon ng mga Hudyo. Dapat ba nating sabihing hindi siya si Kristo dahil kinondena siya ng Hudaismo? Teka, siguradong di ko sinabi yan. Ang Panginoong Hesus ay Kristo. Siya ang anak ng Diyos. Walang makatatanggi sa katotohanan yan. Tama. Ba't di namin ng mga Pariseo na ang Panginoong Hesus ay si Kristo? Ha? Bakit nga ba? Di nila inalam kung katotohanan bang mga ipinahayag ng Panginoong Hesus o kinilala si Kristo sa gawain at salita ng Panginoong Hesus. Nakita lang nilang ordinaryo ang Panginoong Hesus, kaya kinundan at hinusgahan nila siya bilang ordinaryong tao. Anong pinatutunayan nun? Na di kilala ng mga Pariseo ang Panginoong Hesus bilang si Kristo. Oo. Ngayon ganun din ang mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon. Nagpapahayag ang makapangyarihang Diyos ng katotohanan para hatulin ng tao, pero hindi nagsisiyasat ang mga pastor at elder. Nakikita lang nila na sa panlabas ay ordinaryo siya, kaya kinokondena nila siya. Pinatutunayan nito na kapareho lang ng mga Pariseo ang mga pastor at elder, at di nila nauunawaan kung ano si Kristo o kung ano ang pagkakatawang tao. Pero Shangguang, pamilyar ang lahat ng pastor at elder sa Biblia. Tingin mo, di nila yun alam? Kung may nalalaman ka pa, sabihin mo sa amin. Makinig kayo. Sabi sa Biblia, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman. Ang Panginoong Hesus ay ang nagkatawang taong Kristo. Siya ang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas, ang siyang pinili.
Yun na lahat? Yun na lahat. Wala na ba? Wala na. Ay, hindi ko pa rin naiintindihan eh. Ipaliwanag mo pa. Alam mo, misteryong lahat ng ito. Di ko yun may papaliwanag sa ilang pangungusap lang. Ay, pambihira to. Tinawag mong misteryo kasi di mo mapaliwanag. Ba't di mo yun ipaliwanag, Shangguang? Oo, talagang misteryo ang pagkakatawang tao. At di ko yan mapaliwanag. Ha? Nakita mo na? Pero, binubuksan ng salita ng makapangyarihang Diyos ang misteryong ito. Babasahin ko sa inyo. O sige, Gusto niya yung basahin? Teka, sandali ba't lang. mo siya pinipigil? Kung di mo yun maipaliwanag, maupo ka na lang dyan at makinig. Ay. Pambihira ka, oh. Babasahin ko na. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagkakatawang tao ay ang pagpapakita ng Diyos sa katawang tao. Gumagawa ang Diyos sa gitna ng sangkatauhan sa larawan ng katawang tao. Kaya ngayong nagkatawang tao ang Diyos, dapat muna siyang maging laman. Katawang taong mayroong normal na pagkatao. Ito ang pinakapangunahing kinakailangan. Sa katunayan, ang pahiwatig ng pagkakatawang tao ng Diyos ay na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa katawang tao, na ang Diyos sa pinakadiwa niya ay nagkakatawang tao at nagiging tao. Ah, kung ganun yun ang ibig nung sabihin. Buti pa, babasahin ko yung susunod. Sige. Simulan mo rito. Sige. Tinatawag na Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. At si Kristo ay ang katawang taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ng katawang taong ito. Ang kaibahang ito ay dahil si Kristo ang pagkakatawang tao ng Espiritu sa halip na maging makalaman. Siya ay kapwa may normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos. Hindi taglay ng sinumang tao ang pagka-Diyos niya. Ang normal na pagkatao niya ang nagpapanatili sa lahat ng normal na gawain niya sa katawang tao. Habang isinasakatuparan ng pagka-Diyos niya ang gawain ng Diyos mismo. Ay, ipinapaliwanag ng salita ng makapangyarihang Diyos kung ano si Kristo at ang pagkakatawang tao. Ito'y mga katotohanan at hiwagang di natin nauunawaan. Oo. Katotohanan nga ang salita ng makapangyarihang Diyos. Shanren, anong binubulong-bulong mo dyan? Wala lang. Nakikinig lang ako. Shangguang, ituloy mo na. Sige. Ang katawang tao ay ang espiritu ng Diyos na mayroong katawan para maging tao. Sa panlabas, mukha siyang karaniwan at ordinaryo. Hindi mahiwaga, pero banal ang diwa niya. Naihahayag niyang disposisyon, karunungan, lahat ng meron at kung ano ang Diyos. Ayon sa pangangailangan ng sangkatauhan na ipapahayag niyang katotohanan para diligan ang mga tao. At nagagawang gawain ng Diyos mismo. Gaya ng magpakita ang Panginoong Hesus bilang karaniwang tao sa panlabas. Pero kaya niyang ipahayag ang katotohanan para ibigay sa tao ang daan ng pagsisisi, ibunyag ang mga hiwaga ng kaharian sa langit at tubusin ang sangkatauhan. Tama. Ang mga ito ay di magagawa ng tao. Ay, mas naiintindihan ko pag ganyan ang pagbabahagi. Kailangan nating makilala si Kristo sa pamamagitan ng mga salita't gawain niya. Hindi sa panlabas na anyo niya. Tama. Na paano ka? Masakit ang lalamunan mo? Heto, magperas ka. Shangguang, ituloy mo na. Sige. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay nakatago sa loob niya. Sa pamamagitan lang ng pagkarinig sa tinig niya at pagsisiyasat sa gawain niya, natin siya makikilala bilang ang nagkatawang taong Diyos. Pinagkakamalang ordinaryong tao si Kristo ng mga tumitingin lang sa kanyang panlabas. Pastor Jia, sangayon ka ba? Tama nga yun. Naniniwala akong ang Panginoong Hesus ay Kristo batay sa gawain ng pagtubos na ginawa niya. At dahil binigyan niya tayo ng daan ng pagsisisi. Saan nakabase ang paniniwala mong ang makapangyarihang Diyos ang Kristo ng mga huling araw? Dito. Sa librong ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Itong mga ipinahayag ng banal na espiritu sa mga iglesia, ibinubunyag nitong plano ng pamamahala ng Diyos. Hinahatulan at ibinubunyag nito ang katiwalian ng tao. Ipinapaliwanag kung paano tinitiwali ni Satanas ang tao, kung paano sila inililigtas ng Diyos, ang mga katapusan at destinasyon ng mga tao at marami pang iba. Ay, napakaraming katotohanan ang ipinahayag niya. Tama yan.
Ang mga tapat na nananalig sa Diyos at naghahangad sa katotohanan ay nakakakilala na ang makapangyarihang Diyos ang Kristo ng mga huling araw sa mga salita't gawain niya at bumabalik sila sa harap ng Diyos. Talaga ba? Oo. Bago ang sakuna, nakabuo na ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay. Lumaganap na sa maraming bansa ang ebanghelyo ng kaharian. At ang kaharian ni Kristo ay lumitaw na sa lupa. Salamat sa Panginoon. Totoong umuunlad ang lahat na mula sa Diyos. Tama yan. Sabihin mo, bukod sa Diyos, sino pang makapagliligtas sa tao? Walang ibang makakagawa nun. Tama. Kaya naman, Bakit mo ba ako hinihila palayo? Ano ka ba naman? Panindigan mo yung posisyon mo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Sa tingin ko talagang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus. Ano yan? Parang malapit ka na rin manalig sa makapangyarihang Diyos. Huy, hangal ka! Ano naman ngayon kung ganun nga? Kung talagang nagbalik ng Panginoon, hangal tayo kung di tayo maniniwala. Paano ako? Ang dahilan lang kaya di ko sinisiyasat ang kidlat ng silanganan ay dahil nakikinig ako sa'yo. Ngayon, pinagsisisihan ko yon. At nagsisisi akong sinama kita. Alam mo, Pa, ikaw? nandito na ako. bumalik na si Yeshin. Hi pa, Yeshin. nandito rin pala kayo. Yeshin, tamang-tama lang ang dating mo. Bakit naman? Masama to. Ha? May kung anong nangyari sa papa mo. Ikaw Ano talaga sinasabi mo? pinagsasabi Anong problema? mo? ayos lang naman ako, walang Walang problema. problema. Nananalig siya sa kidlat ng silanganan. Ay, akala ko merong... Pa, totoong nananalig kayo ron? Oo, kakasimula ko lang, kaya di ko kayo nasabihan. Ay, naku! Teka, huwag kang mag-alala. Huwag ka na Ipapaliwanag magpaliwanag. ko. Dahil talagang... Ang sama. Magandang balita to. Pambihira. Di ko akalain mananalig ka. Ako rin. Yeshin, Ha? ano sabi mo? Paano yung naging magandang balita? Tinanggap namin ng Panginoon. Hindi ba maganda yon? Yeshin, tinanggap mo na rin ang makapangyarihang Diyos? Opo, ganun na nga. Pambihira. Anak, sabihin mo sa akin, paano mo siya tinanggap? Ganito kasi yan. May pinuntahan akong business trip, di ba? Pinatotohanan sa akin ng kaklase ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos. At nang masiyasat ko, natiyak kong siya ngang nagbalik na Panginoong Jesus. Tama, salamat Halika sa nga Diyos. siya. Gusto ko nga sabihin sa inyo yung magandang balita eh. Teka, di ba nakakasabik? Parang ganon. Nagulat ka ba? Ako nagulat, ha? Tama. Nabigla ako. Hindi lang ako nagulat. Anak ka nga talaga ng papa mo, ha? Pati mga linya, pareho kayo eh. Ano ba ang lahat ng ito, ha? Isang comedy skit? Ano bang problema? Anong problema? Kayo, pinagkakanulo yung Panginoon dahil sa pananalig nyo sa kidlat ng silanganan. Ano yung lagi kong sinasabi sa inyo? Ha? Huwag kayong makikinig sa mga sermon ng kidlat ng silanganan. Bakit hindi kayo nakinig sa akin? Teka, Hoy! Ay nako, napakaano mo talaga. sandali lang muna, Shanren. Ba't ba gusto mong ikaw ang lagi naming pakinggan? Ba't hindi mo kami pamunuan sa pakikinig at pagsalubong sa Panginoon? Tama nga si Shangguang. Hindi siya tama. Shanren, makinig ka. Sa pananampalataya sa makapangyarihang Diyos, tinatanggap namin ng Panginoon. Paano yun naging pagkakanulo? Sabi ng Panginoong Jesus, dinirinig ang tinig ko ng aking mga tupa. Sila'y nakikilala ko at nagsisisunod sa akin. Sabi rin sa pahayag, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Basahin mong salita ng makapangyarihang Diyos at malalaman mo kung tinig yun ng Diyos at salita ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Hindi na kailangan. Nananalig ako sa Diyos, base lang sa Biblia. Wala akong pake kung katotohanan o tinig ng Diyos ang pinapahayag ng makapangyarihang Diyos. Kung di yun nakatala sa Biblia, hindi natin yung dapat pakinggan o paniwalaan. Gaya yun ang lagi kong sinasabi. Kung di yun ang Panginoong Jesus na bumababa sakay ng mga ulap, peke yun. Ay, Pinatotohanan ng kidlat ng silanganan na ang makapangyarihang Diyos ang Kristo ng mga huling araw. Pero ano imposible. ba? Hindi yun imposible. Ba't di ka na lang magpakumbabang maghanap? Dapat palitan na lang ang pangalan mo ng imposible. Ikaw- Yun ang Ngayon, bagay imposible. sa'yo. Ha? Ay hindi, Pastor Ja pala. Ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan, ginagawa ang gawain ng paghatol, niyayanig ang bawat relihiyon at sektor. Tanggap ng mga taos-pusong nananalig sa Diyos ang makapangyarihang Diyos pagkarinig sa tinig ng Diyos. Ba't hindi mo nakikita ito? Ba't hindi mo basahin ang mga salita niya at siyasatin ang gawain niya? Paano mo makikilala ang Diyos kung paniniwalaan mo lang ang Biblia? Paano? Sandali nga. Pinapangaralan mo ba ako? Teka Shanren, huminahon ka, huwag ka magalit. Halika, upo tayo. Ikaw naman, no? Huminahon ka lang. Bakit ba kailangan mong magbatigas ng ganyan? Shanren, alam mong inasam ng mga pariseo ang Mesiyas. Pero ba't nila ipinako sa krus ang Panginoong Jesus? Eto,
Uminom ka ng tubig. Babasahin ko ang salita ng makapangyarihang Diyos. Makinig ka. Ako na magbabasa. Pakinggan natin sila. Mula rito. Nais ba ninyong malaman kung bakit kontra ang mga Pariseo kay Jesus? Nais ba ninyong malaman ang diwa ng mga Pariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. At naniwala lang sila na darating ang Mesiyas subalit hindi nila hinahangad ang buhay katotohanan. Kaya nga, kahit ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiyas. Dahil wala silang kaalaman tungkol sa daan ng buhay. At hindi nila alam ang daan ng katotohanan. Ang diwa ng mga Pariseyong ito ay mga sutil, mapagmataas, at hindi sumunod sa katotohanan. Ang prinsipyo ng pananampalataya nila sa Diyos ay, gaano man kalalim ang pangangaral mo, gaano man kataas ang iyong autoridad, hindi ikaw si Kristo maliban kung ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba't kalokohan at kakatwa ang paniniwalang ito? Mapagmataas ang disposisyon ng mga Pariseo. Namumuhi sila sa katotohanan. Nagpahayag ng katotohanan ng Panginoong Hesus at lahat yon ay may otoridad. Pero di nila yon tinanggap. Kumapit sila sa mga ideya nila. Itinuring na katotohanan ng kanilang kuro-kuro. At sa huli, naging mga antikristo sila na lumalaban at nagtatakwil kay Kristo. Ay, yun talaga ang katotohanan. Ganon din ang mga pastor at elder ng relihiyon. Ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan para maligtas ang tao, para madalisay tayo at makapasok sa kaharian. Pero di ito tinatanggap ng mga pastor at elder. Nilalabanan nila ang Kristo ng mga huling araw. Sa tingin mo ba, di nito ipinapakita ang antikristong kalikasan nila ng pagiging tutol sa katotohanan? Teka, kailangan mo mag-ingat sa pananalita. Hinuhusgahan mo mga pastor at elder. Hinuhusgahan. Ano bang sabi sa 2 John 1:7? Maraming manlilihis na nangagsilitaw sa sanlibutan. Hindi nagtatapat na si Hesukristo ay pumaritong sa katawang tao. Ito'y isang manlilihis at antikristo. Tama ka. Sabi ng makapangyarihang Diyos, yaong mga naniniwala lang kay Hesukristo pero hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao ngayon ay parurusahang lahat. Lahat sila ay mga Pariseo sa modernong panahon, sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos ng ngayon at lahat sila ay kontra sa Diyos. Gaano man sila katapat sa pagsamba kay Jesus, mawawalan nyo ng kabuluhan. Hindi sila pupurihin ng Diyos. Lahat ng nagsasabing naniniwala sila sa Diyos pero walang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ay mga mapagkunwari. Ipinapahayag ng mga salita niya na ang namumuhi sa katotohanan at nagtatatwa sa nagkatawang taong Diyos ay kaaway ng Diyos. At ang kumukondena sa gawain ng makapangyarihang Diyos o lumalaban sa Kanya ay mga antikristo, mga modernong pariseyong nagpapakong muli sa Diyos sa krus. Tama na, Shen Guang. Hindi ko talaga inakala. Na matapos ang mga taong ko ng pangangaral, ay tatawagin mo kong isang pariseyo at isang antikristo. Nangingilabot ang puso ko sa mga salita mo. Pero wala akong pakialam. Dahil alam ng Panginoon ang iniisip ko at lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan yung lahat. Sa kapakanan namin? Kung totoo ang sinabi mo, aakayin mo kaming siyasatin ng tunay na daan. Ikaw! O siya, Shen Guang. Total, nagpupumilit kang manalig sa kidlat ng silanganan? Di ka na miyembro ng simbahan namin ngayon. Ikaw, At mula ngayon, hindi na tayo magkapatid. ano bang pinagsasasabi mo? Ay, Binabalaan kita. Hindi ka na pwedeng mangaral sa simbahan ko at magnakaw ng mga tupa ko. Ano? Simbahan mo? Mga tupa mo? Sa lahat pala ng taon mo ng pagiging pastor, iniisip mo na sa'yo ang simbahan at mga tupa ng Panginoon? ikaw. Di ba sinasarili mo ang mga tupa ng Diyos? Pinipigilan mo ang mga mananampalataya na marinig ang tinig ng Diyos o magsiyasat. Sinisira mo ang tsansa nilang makapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Hesus, sa banyo mga eskriba at pariseo, mga mapagpaimbabaw. Sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao dahil hindi kayo nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyo mga kapasok. Isa akong pastor. Kaya ang pagbabantay sa simbahan ay tungkulin ko. Tungkulin. Tingin ko di mo mabitawan ang pagiging pastor.
Talaga bang mas mahalaga sa'yo ang maging pastor kesa sa matanggap ang Panginoon? Mas mahalaga ba ang posisyon mo kesa sa buhay ng mga kapatid mo? Ikaw? Kung di mo matatanggap ang Panginoon at tatalikuran ka niya, anong silbi ng pagiging pastor? Ay, Oo siya. Siya siyang guwang. Sinabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung ipipilit mong manalig sa gitna ng silanganan, karapatan mo yon at di kita mapipigilan. Pero ayokong makasal ang anak ko sa isang mananampalataya ng kidlat ng silanganan. ano bang pero sinasabi Sandra, mo? gusto kong- Ah, Huwag ikaw, mo akong kausapin. Kung ipipilit yung manalig sa kidlat ng silanganan, hindi na kita bayaw. Ha? Hindi na kita manugang. Pero, ay, Josh, Andre. umalma ka. Ba't ka ba nasisiraan ng ulo ngayon? Ginagamit mo pang panakot ang kasal ng anak natin. Yan ba ang ginagawa ng isang nananampalataya? Yishin, di siyang nangangasiwa sa kasal ninyo ni Yuwin. Huwag kang mag-alala. Pastor Jia, kung di matutuloy ang kasal nila, parte yon ng pagsasaayos ng Panginoon. Pero gumagamit ka ng immoral na paraan para kontrolin ang simbahan. Igapos ang mga mananampalataya at pigilan sila matanggap ang Panginoon. Sa pagmamatigas mong kalabanin ng Diyos, di ka ba takot masalungat ang disposisyon niya? Ikaw, Tumigil ka na. Hindi mo... Sandren, Josh, Andre! Tumigil ka na riyan! Tingnan mo. Yan ay isang pariseyo ng makabagong panahon.